Ang magbabahagi po sa ika-siyam na araw ng nobena ay ang ating pong kapatid na sina Brother Vic at Vivian Armamento. Magandang umaga po sa inyong lahat at higit po sa ating Panginoon. Kami pong mag-asawa ay nasa harap ninyo upang ibalik sa Panginoon ang kapurihan. Sa naranasan po namin na sinapit ng aming anak, hindi ko po talaga mapigil ang maiyak dahil ang totoo ay ayoko na po talagang balikan yon. Taon po yun ng 1993. Bakasyon ng mga bata. Ang anak namin pong panganay, tuwing hapon po ay dumadaing sa akin na masakit ang kanyang tuhod. Hindi ko po yun pinapansin dahil ang anak ko po nung maliit pa, para ho siyang lalaki kung maglaro. Napakalikot ho niya. Kaya sinasabi ko sa kanya, tuwing dumadaing siya, sobra ka kasing likot. Kaya kung ano-ano nararamdaman mo. Tumagal po ng 2 linggo. Sunod-sunod po yon gabi-gabi. Ang kanyang pagdaing sa akin. Medyo nag-alala rin po ako dahil ang tagal na nga po. Pinahiga ko siya sa kama at pinantay ko yung kanyang paa. Itinaas ko po ang kanyang shorts. At nabigla nga po ako dahil napansin ko na maliit yung kabilang hita. Pinagsalikop ko po yung aking mga kamay, ang palad ko sa kanyang hita, at maliit nga po yung isa. Inobserbahan ko na po siya simula noon. Sa umaga pagpasok niya, hingkod na pala siyang lumakad. Hindi na niya maituwid ang kanyang paa. Nakabend po siya yung kanyang tuhod kapag lumalakad. 6 na taon pa lang po siya noon. Dinala ko po siya sa doktor at pina-x-ray po niya agad. Sa x-ray niya po, nasabihin niya sa akin pagkabigla, ay hindi ko talaga po maintindihan ang aking mararamdaman dahil unang-una pa po naming punta sa kanya, naka-5 x-ray siya. At ang sabi niya, ang sakit ng anak mo ay benign cancer. Sa pagkabigla ko, hindi ko ako maiyak. Lumayo ako sa anak ko. Kung maiyak man ako, ayoko makita niya. Sa mura niyang kaisipan, siguro kasi kaharap siya po noon, hindi pa niya naintindihan yun. Pero baka kung maiyak ako sa kanyang harap, maaaring maka-apekto sa kanya. Yung salita pong cancer, masyado pong masakit sa akin dahil napakabata ng anak ko. Nung siya dumadaing, hindi ko siya pinapansin. Ganun na pala yun. O bagamat, sabi nga po yung mabait pa. Mabait pa yung cancer na yun. Wala po ako ibang lalapitan, wala ang asawa ko noon. Nagtatrabaho pa po siya noon sa ibang bansa. Ang Panginoon lang po talagang aking mapupuntahan at hiniling sa kanyang kagalingan ng aking anak. Wala rin pong inireseta ang doktor sa kanya. Wala pong maibigay na gamot sa kanya. Kundi
bigyan ko ng vitamins ang aming anak. Hanggang sa dumating po ang asawa ko. Bilang isang magulang, ako po ay labis na nasaktan sa akin pong nabalitaan na may cancer ang aming anak. Kaya nagpasya po akong umuwi noon upang damayan ang aking asawa. Sa pag-uwi ko po sa aming pagtulog sa gabi, sa tuwing maririnig ko na dumadaing ang aming anak, ay para pong isang balaraw na tumutusok sa aking dibdib ang nararamdaman ko para sa aking anak. Ako po'y labis na nasaktan. At ang tanging naitanong ko sa Panginoon, bakit sa anak pa namin dapat mangyari ito? Hindi ko po pinakikita sa aking asawa ang nararamdaman ko. Ayaw ko makita niya akong nasasaktan din sa nangyayari sa aming anak. Dahil nga po kami mag-asawa, ay miyembro po ng isang komunidad dito sa ating parokya ng Sariaya, ang St. Francis Prayer Community o ME. Kami po ay palagi ang dumadalo sa prayer meeting dito sa ating simbahan. Lagi po naming idinadalangin sa Panginoon sa banal sa Santo Cristo de Burgos ang kagalingan na hinihingi namin para sa aming anak. Hanggang sa nangyari po isang gabi, ganap na ikawalo ng gabi dito sa simbahan ng Sariaya, habang kami po ay nagpe-prayer meeting, ipinapray over po namin ang aming anak. Sarado po ang unang pintuan ng simbahan. Ang tanging ito lamang pintuan sa tabi ang nakabukas. Ang ilaw po ng ating simbahan nung gabing yun ay 4 po lamang. Isa po sa Blessed Sacrament, 2 po sa altar sa mesa, at isa pong bombilya na 5 watts sa ulunan ng Santo Cristo de Burgos. Nandito po sa unahan ng aming anak at pinipray over na ako po ay kasama niya. Kami pinakaluhod. Marami po kami noon na nagpe-prayer meeting. Madilim po ang simbahan. At nung oras ding yun, habang inaawit po ang Come Holy Spirit, kami po ay sabay-sabay na kumakanta at nagdarasal sa Panginoon. Lahat po kami ay nakapikit upang ipanalangin po namin ang lahat ng may sakit, lalo na po ang aming anak. Nang wala pong kaginsag-ginsay, ako po ay napamulat. Ako po ay nabigla sa akin nakita. Mula po sa hagdan ng pag-akyat sa Santo Cristo de Burgos, ay nakakita po ako ng isang malaking anino. Maputi ang kanyang suot. Siya po ay nakasutana. Siya po ay nakabalabal. Siya po ay bumababa sa hagdan. Habang siya po ay bumababa sa hagdan, siya po ay sinusundan ng liwanag na para pong isang flashlight na sumusunod sa kanya. Ako po ay labis na bigla sa akin nakita at hindi po ako nakapagsalita. Ang anino pong yun ay patuloy na lumalakad, papalapit po dito sa altar hanggang siya po ay biglang naglaho. Sa pangyayari pong yun, ako po ay napapikit at ako po ay muling nagdasal sa Panginoon. Nanawa, Panginoon, ang nakita kong yan ay ikaw na nagbaba mula sa krus sa iyong kinalalagyan upang hipuin ang aming anak. Nang muli po ako magmulat, nakita ko pong muli ang anino na siya po muli ay naglalakad na pabalik sa hagdanan at muli siyang sinusundan ng liwanag hanggang siya po ay makakayat sa hagdanan hanggang sa naglaho. Muli pong nagdilim ang altar nang mawala po ang anino. Dunting oras na yon, ako ay napaiyak sa akin nakita. At aking tanging nasabi ko sa Panginoon, sa gabi ding ito, Panginoon,
inaangkin na namin ang kagalingang idinadalangin namin sa iyong mag-asawa para po sa aming anak. Simula po noong 1993 na yon, lagi kami bumabalik sa doktor. At tuwing bumabalik kami, lagi siyang ine-x-ray. Ang huli po noong 1998, na-i-x-ray siya. Natuwa po kami dahil ang sabi niya, lumiit na yung marka sa kanyang buto. At tunay pong ang tuwa ko'y gano'n na lang dahil dininig ng Panginoon ang aming panalangin. Pinagaling niyang aming anak. Bagamat kahit nagtatanong siya sa akin noon, kahit hanggang ngayon ho, kung anong kanya sakit, hindi ko masabi sa kanya. Sa ngayon po, second year college na ho siya. At kung ano po yung pinagbabawal ko sa kanya, nasalihan niya sa mga organisasyon at sa mga sports. Ang naging sports pa ho niya ay sepak takraw. Napaka-physical po. Sinisipa ang bola, kagamit din po ang ulo. Sabi ko nga po sa kanya, bakit yan pa ang iyong kinuhang laro? Napakadelikado sa'yo. Pero para naman yatang kapag iniisip ko po at pinagbabawalan ng aking anak, ay nandun pa rin yung takot ko dahil sa kanyang buto. Pero ngayon po, talaga inaakin ko na po na napagalingan ng Panginoon ang kanyang sakit at kahit ano pang laro, kayanin niya po. Salamat po. Ang aming patotoo at ang himala po sa amin ng Santo Cruz de Burgos ay aming pong dadalahin habang kami nabubuhay hanggang sa aming kamatayan. Maraming pong salamat at purihin po natin ang Panginoon.